Ready na nga palang isalpak yung mga pyesa nitong binubuo ko na 1997 na motor. Napa-vapor blast ko na nga rin pala yung head nito para maging bago ulit yung itsura. Maraming ganap ngayong araw para lang tuluyang maitayo ko na ulit to. Bale, ito na nga pala yung day 4 ng Oplan Papogi nitong binubuo ko na Honda Cab C70. Dahil dumating na nga rin pala yung rim na gagamitin natin dito, kaya pina-align ko na nga pala dito sa shop ng tropa. Pagtatayo na nga pala yung plano kong mangyari rito sa susunod na video, kaya ipapakabit ko na nga rin pala tong gulong dahil dumating na rin to kanina. Medyo magiging busy talaga tong araw na to dahil marami akong pupuntahan para lang maitayo to si Project Cab. Kaya pinatanggal ko na nga pala yung plastic nitong gulong. Bale, gagamit nga pala tayo dyan ng dalawang sukat, 2.25 sa harap tapos 2.5 sa likod. Pwede ko pa sanang lakihan ng bahagya tong gulong, kaso nagdadalawang isip ako dahil hindi rin naman ganun kalakihan yung makina natin. 70cc lang kasi si Project Cab, baka kasi mahirapan umarangkada kung masyado ako maglalaki. Dahil halos plug and play lang din naman yung ginawa sa gulong natin, kaya halos ilang minuto lang natapos na rin. Kaya pag uwi ko nga pala sa bahay, diretso agad dito sa garahe para may refresh na rin natin tong head. Siguradong palyado na rin yung spark plug na nakalagay dito, kaya tinanggal ko na rin. Medyo makunat na nga rin palang tanggalin yung pin nitong rocker arm, kaya ginamitan ko muna ng tools para isang hugutan lang. Mas magaan talaga minsan yung trabaho, lalo na kung proper tools yung nagagamit mo, pero kaya namang i-DIY kung sakali. Kaya after ko nga pala mahugot yung dalawang pin nitong rocker arm, hinugot ko na nga pala yung laman loob. Mukhang bagong palit lang yung dalawang rocker arm nito dahil wala pa kasing kayod. O baka sadyang nakikisama lang para hindi na rin masyadong lumobo yung gastos sa kanya. At para masimulan na nga rin pala natin matanggal yung carbon dito sa barbula, pinokpok ko na nga pala yung valve block. Bali dual spring na nga rin pala yung nakalagay dyan sa loob, isang malaki tsaka isang maliit. Kaya nang natanggal nga pala natin yung retainer, ito nga pala yung sumalubong sa atin na condition nitong barbula. Medyo makapal na talaga yung mga namuong carbon, siguradong may singaw to kung hindi natin nahasain. Bale, hinugasan ko nga muna pala ng gasolina yan para medyo matanggal yung mga langis dito sa labas. Dahil plano ko nga palang ipa-vapor blast sa tropa tong head para siguradong mas maging maputi, kaya lilinisin muna natin. Para pagdating natin doon, diretso salang na agad, may lalakarin pa kasi tayo mamayang gabi. Ready to pick up na rin kasi yung mga pinapowder coat natin na metal parts no isang araw, kaya kukunin ko na rin mamaya. Dahil medyo marami na rin nagtatanong sa akin kung ano yung ginagamit ko na degreaser. Bale, ito nga pala yan, MTX brand. Kung wala kayong budget para sa vapor blast, mabisa rin to dahil nakakapagpaputi rin siya ng crankshell. Ang nagustuhan ko dito sa degreaser na to, bukod sa mabisa, hindi namumuti talaga yung makina o kaya crankshell. Bale, ganito nga pala yung ginagawa ko dyan. Rekta ko lang binubuhos sa part na gusto kong tanggalan ng grease, tapos saka ako ginagamitan ng brush. Tiyagaan lang talaga sa pagkukuskos, lalo na dito sa mga sulok-sulok na parts, may mga namuo kasing puti. Para mas mabilis na rin natin matanggal yung mga namuong carbon dito sa barbula, nilagay ko muna ulit sa head, saka ako ginamitan ng wire brush. Mukhang hindi pa naman ganun katagal simula nung huli tong na-refresh dahil hindi pa naman sobra-sobra sa kapal tong mga carbon sa loob. Pero syempre para smooth na ulit manakbo, lalo na kapag natapos natin buuin, kaya tatanggalin na rin natin yung mga libag niyan. Bale, nisprayan ko nga muna pala nitong MTX na throttle body cleaner tong ilalim ng barbula, tapos ginamitan ko ulit ng steel brush. Kaya nung nalinis na nga pala natin yung mga libag dito sa ilalim, kinuha ko na nga pala tong grinding compound para makasigurado tayo na walang singaw. Hahasahin nga pala natin to para lumapat na maigi dito sa valve seat. Dahil hindi pa naman baloktot tong barbula natin, tsaka maganda pa yung ibabaw, kaya kailangan lang talaga natin to hasain. Naka-ready na nga rin pala yung mga bagong gasket natin dito, pati na rin yung valve seal para sigurado tayo na walang tagas. Kaya nang all goods na nga pala tayo sa lapat dito sa exhaust valve, sinunod ko na nga pala yung intake valve. Kaya pinahiran ko na nga rin pala tong likod, tapos mano-mano lang natin inikot yan gamit tong hose na nakakabit dito sa likod. Kaya makalipas nga pala ilang minuto, eto na nga pala yung resulta. Napaka-smooth na ng labas-pasok nitong dalawang barbula. Ayun, natapos na nga pala natin i-refresh yung head, yung kaninang unlimited carbon. Ayan, napaka-smooth na ng play ng barbula. Ayan, wala nang kasingaw-singaw yan, all goods na yan. Kaso, yung kulay ng head, hindi natin siya masyadong napaputi, pati itong mga tappet cover. So, dahil medyo may konting extra budget pa lang tayo para rito, ipapa-vapor blast nga pala natin para magmukhang stock ulit yung itsura niya. Hindi lang natin may sasama yung mismong makina dahil medyo kinapos na tayo sa budget, tsaka hindi naman malala yung dumi niyan. Kaya natin linisin yan gamit itong Pro Choice Heavy Duty Degreaser Engine and Aluminum Brightener ng MTX. So ito yung gagamitin natin dyan. Pero ito mga tappet cover tsaka itong mismong head, ipapa-vapor blast natin to para pumuti ulit. Tara, ipapakita ko sa inyo ang paano. Let's go! Kaya bumiyahe na nga pala ako sa shop ng tropa para masimulan na natin to maipasalang. So nandito na nga pala tayo sa shop ng tropa. Dito tayo magpapa-vapor blast nitong dinala natin kanina na head, tsaka itong mga tappet cover, tsaka itong manifold. So ipapakita ko sa inyo yung magiging transformation sa itsura nito
Medyo may konting dumi pa, mamaya halos bago na to. Tara! Buti na lang sumakto talaga na wala masyadong gawa tong tropa, kaya una agad na isa lang tong sa atin. Marami na rin mga nakatambak na motor dito na masarap gawing project bike dito lang sa mga gilid nila. Kaya pagpasok ko nga pala dito sa pinakadulo, ipapakita ko muna sa inyo itsura ng head para may before and after tayo na video. Kahit na nalinis natin yan, iba pa rin talaga yung magiging itsura kapag na vapor blast na. Dahil masyadong focus sa trabaho tong tropang teteng natin, kaya hindi ko na napangiti dito sa video. Bali ganito nga pala yung ginagawa dito sa Aqua Blast o kaya Vapor Blast. Pinapasok yan dito sa loob ng drum. Tapos nakakonekta nga pala sa compressor tong ginagamit niya na hose na naglalabas ng tubig na may solution. Mukhang basic lang talaga kung titignan, pero sa totoo lang medyo matrabaho talagang gawin to, lalo na dun sa mga sulok. At makalipas lang ilang minuto na pagbe-Vapor Blast niya, ito na nga pala yung naging itsura nitong head. Kaya sinunod niya na nga palang tirahin to mga tappet cover, pati na rin yung manifold. Marami na talaga naglalabasan na nagbe-Vapor Blast ngayon, pero kung gusto niyo yung quality, ito lang yung masasabi ko, punta lang kayo dito. At ito na nga pala yung finished product nitong head at manifold na pinasalang natin. Halos naging bago yung itsura. Ito na nga pala yung itsura nung kaninang head na ng gigitata. Ayan o. Suabe no. Ultimo yung mga libag dito sa singit-singit na tanggal na. Pinatong ko lang to mga tapet. Ayan o. Sobrang solid no. Cover ng cam gear. So ayan. Sa mga gustong magpaputi ng makina, pwede kayong magpunta dito sa shop ng tropa. Searchable naman siya sa Waze. Search nyo lang sa Google Map or sa Waze nga, Patboy Garage, Bacoor, Cavite, matik yan. Dito na sa shop ng tropa yung bagsak nyo. Yan, para pumuti yung mga makina nyo. Right. At dahil nga ngayong araw ko talaga target makuha yung pinapowder coat natin, kaya kahit ginabi, dumiretso na nga pala ako dito sa AB Custom. Sakto kasing tapos na nga pala lahat ng ipinapowder coat natin dito, kaya iuuwi ko na rin yung mga pyesa. So ayun, bumalik na nga pala tayo dito kay AB Custom dahil tapos na nga pala itong mga pinapowder coat natin. Ayan, kung napapansin nyo, eto na nga pala yung batalya natin, tapos yung shock cover, yung gas tank, tsaka yung mga hub. Ito, pakita natin ang malapitan. Ito. Yan, yung gas tank, tapos yung front shock cover, tapos ito yung sa pinaka-plate niya sa taas, yung sa may harapan, tapos itong grab bar. Tapos bukod dito, ito, sinama rin natin ito yung powder coat. Yun nga, itong ating manibela, napaka-solid. Tapos itong driver's footrest, yung side stand kasama rin. Tapos syempre itong front hub at rear hub natin. Kung napanood niyo yung first episode natin nung pinapowder coat natin to dito, grabe, sobrang nagtututong talaga to. Pero ngayon no, walang kabahid-bahid no, suabing-suabe. Pati itong chain adjuster at bushing, yan, sinama natin. Solid na solid, napakaganda. So ito nga pala yung pinahabol natin para pare sila ng kulay nitong crankcase cover natin. Ito. Yan, hinabol natin to. Gagawin din natin ganitong kulay. Dahil medyo inabot na nga pala tayo ng hating gabi, kaya pinabalot ko na nga pala yung parts para siguradong hindi magasgasan. So yun nga, kagaya ng nakita nyo kagabi, ayan, nakuha na nga pala natin yung mga pinapowder coat natin na parts nito ni Project Cab natin. So magsasample lang tayo ng isa, magtatanggal tayo ng pinapowder coat natin itong Honda na sprocket cover. Ayan, papakita natin kung gaano kapulido. So ganito yung naging itsura after nila powder coat. Diba, halos parang naging bago na. Ayan, suabing-suabe. So hindi lang to, yan, napakarami niyan. Yung iba nandito pa sa may karton. Medyo marami pa talaga tayong gagawin dito. Kaya kung gusto nyo abangan yung magiging itsura nito, kita kahit sa susunod na video. Tapos ayun nga pala, sa mga nangangarap dyan magkaroon ng sariling motor, kung wala kang ipon, check mo lang dito sa baba. May sorpresa tayo. Right?